Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang iyong kapatid na si Roland na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay. Balik Louisiana po tayo matapos po tayong maglakbay papuntang Texas. At sana po tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na kababaang loob at pangunawa na mula sa ating rabay na maunawaan natin ang mga salitang ating maririnig po sa araw pong ito At sana tayo matuto sa aral at salita na kanyang ipapaunawa po sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang aral ng rabay ay may kinalaman sa sinasabi nating first love. Now, sa mga may asawa, maalala niyo siguro kung sino yung first love. At ang katabi po ninyo masasabi nating kinikilig to the bones. At sana ganito yung ating nararamdaman. Every time po na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makarinig sa salita ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Dahil kung babalikan po natin yung ating tinatawag na kagustuhan na makilala natin ang ating Ama at ang ating Rabbi. Yung bang tayo po ay inspired masyado at tayo ay para bang walang kapaguran sa pagkikinig sa salita ng Ama. Ito yung mga panahon na unang-una pa lamang tayong nananampalataya na para bang napakasarap makinig. Ito yung sinasabi nating araw ng ating unang pag-ibig. Parang yung ating mga asawa, bagamat sila po ay medyo tumanda na, parang ganon. Medyo nag-iba na yung kanilang mga figure, kumbaga. Ang tanong yung pagmamahal ba natin sa kanila pareho lang nung una nang tayo ay magkaroon ng sinasabing makita natin sila bilang ating first love. Yung bang excitement, ganon pa rin ba habang katabi natin yung ating mga asawa? Ito yung ating sinasabing first love, na maalala ko yung kanta ni Rico J. Puno. Sabi niya na kung maputi na ang buhok ko, ako pa ba ay mamahalin mo? Ako pa ba ang yung first love at true love kahit maputi na yung buhok ko, parang ganon. So ganito po yung kwento ng ating Ama na ipinapaalala sa atin na balikan natin yung una nating pag-ibig. Dahil ang pamagat po ng ating aral remember your first love. Talasasin po natin bakit gustong ipaunawa ng Ama na balikan natin kung ano yung ginawa niya sa atin at bakit tayo nabighani sa Kanya. Talasasin natin yung kwento ng pagpapakitang pagmamahal ng ating tinatawag na mangingibig nung una. At ito ay nararamdaman pa rin naman natin hanggang ngayon, pero parang may nagbago. At sino kaya yung nagbago? Talasasin natin ang kwento. Kung sino yung sinasabing lumamig sa kanyang unang pag-ibig. Talasasin po natin ang kwento dito sa Hosea. Hosea chapter 2 verse 7. Simulan natin yung kwento, dito sa aklat ni Hosea kung saan ipinapaliwanag ng ating Ama sa pamamagitan ni Propeta Hoseas ang ginawa ng bayang Israel bilang kanyang first love. Eto, ang kwento. Hosea chapter 2, verse 7. Eto, ganito ang nangyari sa bayang Israel na unang pag-ibig. Unang asawa, kumbaga. At may nangyari sa paglikat ng panahon, nakalimutan ng bayang Israel kung sino yung kanyang first love. And I pray, baka mangyari ito sa atin, wag naman sana. Pero talasasin natin. Baka sakaling ma-revive yung ating mga first love. Pag babalikan natin, yung mga panahon na yung mga asawa natin medyo, kumbaga kamukha ni Tom Cruise. Ayan. At ang kanilang mga katawan maskulado. Wala pang mga bilbil, parang ganon. Yung mga asawa naman natin parang Coca-Cola body pa, ganon. At hindi litro. Ayan.
Andun pa rin ba yung tinatawag nating first love? Balikan natin yung kwento. Ano po? And I pray na tayo po ay may matutunan. Ano po? Dito po sa aklat ni Hosea chapter 2 verse 7, sabi niya, at siya, meaning ang bayang Israel, ay susunod sa mga mangingibig sa kanya. Ngunit hindi niya sila aabutan. At hahanapin niya sila, ngunit hindi niya sila masusumpungan. Kung magkagayoy sasabihin niya, ako'y yayaon at babalik sa aking unang asawa. Ayan. Anong sabi ng bayang Israel? Matapos daw ang bayang Israel na magpagod sa kanyang sarili, matapos niyang habul-habulin yung kanyang mga mangingibig, meaning yung kanyang mga pinagpapantasyahan dito sa lupa na maangkin, matapos niyang gugulin ang kanyang panahon sa mga sinasabi niyang makapagpapaligaya sa kanya, anong sabi doon ng bayang Israel? Ako'y yayaon at babalik sa aking unang asawa. Ayan. Now, ito po yung kinahihinatnan ng ating pananampalataya. Matapos nating pagurin ang ating mga sarili sa mga bagay na sinasabi ng rabay sa mga nakaraang mga aral na mga walang kabuluhang mga gawa, matapos nating ubusin ang ating mga lakas sa mga material na bagay na iniisip natin na makapagpapasaya sa atin, at kung napagod na tayo, anong sabi ng bayang Israel? Ako ay yayaon at babalik sa aking unang asawa. Bakit? Babalikan mo daw yung dating una mong pag-ibig, which is yung pananampalataya mo sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Bakit? Etong sinabi niya, sapagkat naging mabuti sa akin kaysa ngayon. Meaning, mas mabuti daw ang kinalalagyan mo at nararamdaman mong peace of mind noong ikaw ay in love sa iyong first love, kaysa ngayon na ikaw ay medyo napalayo dahil sa iyong kagustuhan na maanggin yung mga pinapangarap mong sa isip mo ay makapagpapaligaya sa iyo. Pero at the end of the day, sabi dito, napagod ka. Kaya sinabi mo, kung mayroon kang pusong makakaunawa, nababalik ka daw sa iyong unang pag-ibig. Yung una mong naging asawa sa pananampalataya. Meaning, nung ikaw ay unang makakilala sa pagpapala ng Ama, nung unang tumibok ang puso mo sa kagustuhan mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, babalikan mo daw yung ganoong mga pagkakataon. Now, bakit sinasabi dito na naging mabuti sa akin kaysa noon? Meaning, naging mas maganda daw ang iyong kinahinatnan noong ikaw pa ay in love kay Amang Yahweh. Noong ikaw ay nagkakandara pa kapag araw na ng Sabado. Noong panahon na excited ka na makarinig ng mga salita. Malayo pa ang Sabat pero naghahanda ka na. Malayo pa ang Bible study na may nakahanda ka ng katanungan. That was the day na you are really in love at babalikan mo daw yun. Bakit? Dahil mas makakabuti yun sa iyo. Now, talasasin natin yung mga ginawa ng ating Ama sa iyo na sinabi mong mas nakabuti sa iyo, which is totoo. Tatalasasin din ng bayang Israel yung ginawa ng Ama sa kanya para maunawaan niya na totoo. Lahat ng kagandahan at mga pagpapalang natanggap ng bayang Israel galing sa kanyang first love. Talasasin natin dito sa Ezekiel. Ayan. Parang sa atin din. Nang una nating makilala ang Ama at nang una na tayong makilala, nang una niya tayong pansinin. Maling salita. Nang una nating pansinin si Amang Yahweh at mapansin niya tayo dahil sa kagustuhan natin na makilala siya. Yan, mas magandang salita. May sinabi siya dito sa Ezekiel chapter 16, verse 8. Ayan. Simulan natin sa Ezekiel, Yehezkel, chapter
16 verse 8. Ito ang sabi. Sabi niya, nang ako nga ay magdaan sa tabi mo at tumingin sa iyo, narito ang iyong panahon ay panahon ng pag-ibig. Ayan. Nang una kayong magkadaupang palad ni Amang Yahweh sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyon daw ay panahon ng pag-ibig. Aking iniladlad ang aking balabal sa iyo at tinakpan ko ang iyong kahubaran, meaning tinanggap ni Amang Yahweh ang lahat ng iyong kakulangan. Pinawalan ng kabuluhan lahat ng iyong mga kasalanan. Tinatawad, parang ganon. Hindi na inilentana ng Ama ang iyong mga sinasabing kahubaran. Meaning yung kakulangan mo ng tinatawag na pangunawa sa Kanya. Na dahil sa kakulangan mo ng pangunawa at wala kang salitang narinig nung una, ikaw ay naging tinatawag na mapagsalangsang. Pero ito'y kinalimutan ni Amang Yahweh. At ikaw, sabi niya, ay aking tinakpan ng aking balabal. At ako'y sumampa sa iyo. At ako'y sumumpa sa iyo at nakipagtipan sa iyo, sabi ni Amang Yahweh. At ikaw ay naging akin. Ayan. So, that day, ikaw ay naging pag-aari ng Ama. Ikaw yung kanyang naging asawa. That is the day nang tinanggap mo ang pananampalataya na si Amang Yahweh, ang iyong Ama at Elohim, at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach, ang iyong manunubos. That was the day na tayo ay naging pag-aari ng Amang Yahweh. And then after that, anong sabi niya? Verse 10. Binihisan din naman kita ng yaring may burda. Ito na ang ginawa niyang pagpapala sa iyo. Binihisan kita ng yaring may burda. At sinapatusan kita ng balat ng kambing. At binigkisan kita sa palibot ng mainam na kayong lino. At binalot kita ng sutla. Ayan. Lahat ng mga magagandang bagay na pwede kong ibigay sa iyo, sabi ng Ama, ibinigay ko sa iyo. Ginayakan din naman kita ng hiyas at nilagyan ko ng mga pulsera ang iyong mga kamay at ng isang kwintas ang iyong liig. At nilagyan ko ng hikaw ang iyong mga ilong. Masa? Verse. At hikaw ang iyong mga tainga at isang magandang putong ang iyong ulo. Ganito ka nagayakan ng ginto at pilak at ang iyong damit ay mainam na kayong lino at sutla at yaring may burda. Ikaw ay kumain ng mainam na harina at ng pulot at ng langis at ikaw ay lubhang maganda. Ayan. Kumbaga ay ang raming mga pagpapalang ibinigay ko sa iyo, sabi ng Ama. At dahil sa ibinigay ko sa iyo, sabi niya, ikaw ay naging sobrang napakaganda, sabi niya. At ikaw ay guminhawa sa kalagayang pagkahari. Para kang hari sa kalagayan ng inibig kita, sabi ng Ama. Totoo po. Bagamat baka sa iba nating pangunawa ay hindi natin naramdaman ito, baka maling pangunawa at pagtingin ang ating ibinigay nang una nating maramdaman ang pag-ibig ni Amang Yahweh. Dahil kung tutuusin, dapat naramdaman natin for the first time na tayo po ay at peace. Yung bang wala tayong alalahanan. Yung bang for the first time parang hindi tayo concerned sa mga bagay na nakapalibot sa atin. For the first time hindi natin alintana kung tayo po ay masasabing may pera sa bangko o tayo po ay may magandang damit o hindi natin inilintana for the first time ang mga material na bagay. Bagamat ang mga pagpapala ibinigay ng Ama sa atin sa ating mga pangangailangan. Ano po? Pero for the first time, naramdaman mo na ito ay husto sa iyo at hindi ka kinukulang. Yun po yung pagpapala. Ano po? Yung mga binanggit dito ay mga material na bagay na sinabi ng Ama na ibinigay niya sa bayang Israel, pero ang katumbas po nito sa atin ay yung mga pangangailangan natin for the first time, nasustentuhan. At naramdaman natin na tayo ay kontento sa buhay. Yun po yung sinasabing pagpapala naman sa atin. Nang tayo po ay inibig ng Ama. Dahil tayo yung kanyang sinabing siya ang ating unang asawa. Tama po? Now, anong nangyari?
Anong nangyari? Ito. Jeremiah chapter 2. Puntahan natin ang kwento. Pero sa paglikat ng panahon, nagpatuloy ang pagpapala ng Ama. Nawang tanong, nagpatuloy ba ang Israel sa kanyang sinasabing unang asawang pagmamahal? Tignan natin ang kwento. Jeremiah chapter 2, verse 2. Ikaw ay yumaon at humiyaw sa mga pakinig ng Jerusalem na iyong sabihin. Itong sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah na sabihin daw sa kanyang bayang Israel, yung kanyang unang pag-ibig. Sabi niya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, inaalala ko sa ikabubuti mo ang kagandahang loob ng iyong kabataan. Ang pag-ibig sa iyong mga pag-aasawa, inaalala ko, sabi niya. Nung una, kung gaano ka naging maganda sa akin. Nung una, kung gaano ka, na in love sa akin. Parang ganun yung kwento. Ang kagandahang loob ng iyong kabataan. Ang pag-ibig sa iyong mga pag-aasawa. Kung paanong ikaw ay sumunod sa akin sa ilang, sa lupain na hindi hinasikan. Nung una na ikaw ay walang ginawa kundi sumunod sa akin. That was nung panahon na in love ka pa sa akin, sabi ng Ama. Wala kang ginawa kundi sumunod sa akin. At ako ay natuwa. Anong sabi ng Ama? Ako ay natuwa. Dahil inaalala ko, noong kabataan mo na in love ka pa sa akin, wala kang ginawa kundi sumunod sa akin. Now, anong nangyari? Nang tayo po ay tumanda na ba sa pananampalataya, nawala na ba yung ating first love? At yung mga pagpapala ng Ama na ating tinanggap, hindi na natin ipinagpapasalamat pa na tulad ng dati, na para bang tayo ay nahinawa na ito ay para bang normal na lang sa atin. Kalasasin natin ang kwento. Eto. Deuteronomio chapter 6. Ito ang nangyaring kwento. Devarim chapter 6. Eto, balikan natin yung pagpapalang ibinigay ng Ama sa bayang Israel. Devarim chapter 6, verse 10 to 12. Sabi niya, at mangyayari pagka ipapasok ka ni Amang Yahweh mong Ama sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Now, ito yung kwento, ano po? Nang pinili ng Ama ang bayang Israel bilang kanyang first love, bilang kanyang unang bayan. Ano po? Dinala niya siya sa bayang tinatawag ng lupang pangako. Ibinigay sa kanya ang mga malalaki at mabubuting bayan na hindi niya itinayo. Mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. At mag-ingat ka, baka iyong malimutan si Yahweh na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ikaw ay matakot kay Amang Yahweh mong Ama, at sa kanya ay maglilingkod ka sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan susumpa ka. Now, yun yung kwento. Nang dinala ka ni Amang Yahweh, sabi niya sa lupaing pangako, hindi mo itinayo yung mga bahay doon. Yung mga pananim doon, hindi mo itinanim. Yung magandang lupa doon, hindi ka nag-aruga, pero ibinigay sa iyo ni Amang Yahweh. Pero ang bilin, sabi niya, mag-ingat ka, baka makalimutan mo ang yung unang pag-ibig. Dahil sa kaginhawaang ibinigay ko sa iyo, sabi ni Amang Yahweh, baka makalimutan mo kung saan kita hinango. Nang sinabi niya kanina na tayo ay ng kanyang makita, ay sinuotan niya ng tinatawag na kasuotan ng pag-ibig. Pero sabi niya, mag-ingat ka, sabi niya na baka sa pagpapalang ibinigay ko sa iyo, makalimutan mo na ako ang naglabas sa iyo sa pagkaalipin. Ikaw ay matakot kay Yahweh mong Ama at Elohim, at sa kanya ay maglilingkod ka. Yun ang ating nakalimutan.
yung pagmamahal at yung pagpapala na tinanggap natin sa Ama, nakalimutan natin na sa paglipas ng panahon, natupad yung sinabi ng Ama na wag mong kalimutan na ako nagbigay sa iyo ng mga pagpapalang ito. Matakot ka, sabi ng ating Ama, at sa akin ikaw ay maglilingkod. Kaya sabi niya kanina sa Jeremiah, maalala ko pa nung kabataan mo na in love ka pa sa akin. Wala kang ginawa kundi sumunod sa akin. Tama. Wala kang ginawa kundi sumunod sa akin, sabi niya. Pero nung nangyari, eto, Jeremiah chapter 3 verse 1. Jeremiah chapter 3 verse 1. Jeremiah 3:1. Eto. Kanilang sinabi, kung ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, at siya'y humiwalay sa kanya at mapa sa ibang lalaki, babalik pa baga uli ang lalaki sa kanya? Hindi baga lubos na madudumihan ang lupaing yaon? Ngunit ikaw, meaning ang bayang Israel, ay nagpatutot sa maraming mangingibig. Gayunman, sabi ni Mang Yahweh, manumbalik ka uli sa akin, sabi ni Amang Yahweh ng Elohim. Anong sabi niya? Israel, sabi niya, narinig mo na ba yung kwento? Na kapag ang babae ay hiniwalayan ng lalaki, at ang babae nagpatutot, at nadumihan, ano po, babalik pa ba kaya siya sa kanyang unang asawa? Now, ayon sa kwento, hindi dapat mangyari. Pero anong nangyari? Pero sabi niya, manumbalik ka uli sa akin, sabi niya Mang Yahweh, ako ay tatanggap uli sa iyo. Now, ganito ang pagmamahal ni Mang Yahweh sa atin. Kaya sabi niya, alalahanin mo yung una mong pag-ibig. Anong sabi kanina sa Hosea? Maaalala mo na mas maganda pala yung una mong naging asawa kaysa yung mga mangingibig mo na pinaghabol-habulan mo nung ikay tinatawag na napasama sa sanlibutan. Tama po ba yung kwento? Yes. Ang alam kasi natin, yung makapagpapaligaya sa atin, nasa sanlibutan. Kinalimutan natin yung una nating asawa na nagbigay sa atin ng pagpapala kasi parang ang pangunawa natin, nang hinawa na tayo, naging bored na tayo doon sa pagpapala. Para bang araw-araw ganun na lang ginagawa ng Ama sa atin, parang ganun yung kwento, na para bang yung pagpapala niya sa atin, nagisingin tayo sa umaga, para bang yun ay normal na lang nangyayari. Hindi na yun pagpapala pa mula sa Kanya sa ating pangunawa. Hindi na natin nararamdaman yung excitement paggising sa umaga. At hindi na natin nararamdaman yung excitement na magpasalamat sa Ama tuwing tayo ay nagigising sa umaga. Bakit? Naging parang habit na lamang ng iyong buhay na, di ba, gigisingin naman ako bukas. Parang sigurado ka, nagigisingin ka. Para bang wala ka nang sinasabing, hinihintay pa na makapagpapa-excite sa iyo, parang ganun yung kwento. Alam po niyo yung sinasabi natin, kapag naging habit na, parang wala nang excitement. Na yung ginagawa ng Ama sa atin, parang normal na lang na cycle na lang. At dahil dito, parang pangunawa natin, obligasyon na yun ng Ama sa atin, kaya hindi na tayo dapat magpasalamat pa. Wala na yung excitement. Yun ang pagkukulang natin na kanyang naging unang asawa. Ano po? Kaya sinasabi ng Ama, remember your first love. Hindi ka ganito dati. Anong sabi dito sa Jeremiah chapter 2 verse 2? Naaalala ko pa nung kabataan mo, nung in love ka pa, sabi niya, wala kang ginawa kundi magpasalamat at sumunod sa aking mga utos. That was the day, sabi ng ating Ama. Kaya sabi niya dito, kung ang asawa ba ay humiwalay at mag-asawa sa iba, babalik pa ba siya sa kanyang unang asawa? Pero sabi ni Jeremiah, babalik siya sa kanyang unang asawa. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Deuteronomio, eto, chapter 8. Deuteronomio chapter 8 verse 17. Ayan, tingnan natin kung ano ang naramdaman na nung asawa after na parang naging
habit na lang sa kanya yung pagpapala ng Ama. At yung mga tinanggap niyang pagpapala, parang nakalimutan na niya kung sinong nagbigay. Kaya sabi niya dito sa Deuteronomio chapter 8, verse 17 and 18, ito ang sabi. Deuteronomio 8, 17 and 18. Ito ang sabi niya. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Now, ito na yun. Now, dahil sa ating pangunawa na para bang wala nang ginawa siya mangyawi sa atin. Bakit? Dahil naging habit na nga natin. Hindi na tayo naging excited sa ating paggising sa umaga. Yung mga nagagawa natin, parang sinasabi na natin sa ating sarili, oh, normal na itong ginagawa ng ating sarili. Ginagawa ito ng aking kalakasan. Nakalimutan mo na yung dati mong unang pag-ibig na kung saan lahat ng mga bagay na natatanggap mo, ipinagpapasalamat mo. Ngayon, iba na yung kwento. Sabi mo na sa sarili mo ngayon, ang kapangyarihan at ang aking lakas ng aking mga kamay ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ito na yung kwento na binago mo. At kundi iyo sanang aalalahanin na si Yahweh mong Ama, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Nakalimutan mo na daw yun. Instead na alalahanin mo na si Amang Yahweh nagbibigay sa iyo ng pagpapala, nakalimutan mo na. Bakit? Sinasabi mo na sa iyong mga sarili na ako ang may gawa ng mga bagay na ito. Ang aking mga kamay at ang aking kalakasan ang nagbigay sa akin ng mga pagpapala nito. Ito pa. Deuteronomio chapter 32. Puntahan uli natin, chapter 32, verse 13. 32:13. Ito pang dagdag. Ipinaaari sa kanya ang mataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid. At kanyang pinahitip ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pinggian, ng mantika ng baka at gatas ng tupa, na may taba ng mga kordero at mga tupang lalaki sa mga basan at mga kambing, na may taba ng mga butil ng trigo at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Israel, ayan. Dahil sa kaginhawaan mo, sabi niya, anong nangyari? Ikaw ay tumutol. Ayan, nagsimula ka na magkaroon ng tinatawag na pagsalangsang. Ikaw ay tumataba. Ikaw ay lumalapad. Ikaw ay naging makinis. Nang magkagay kanyang pinamayaan ng Ama na lumalang sa kanya at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Na dahil dito, parang naramdaman mo na hindi mo na kailangan yung dating mong pag-ibig. Alam po ninyo, itong nangyayari sa atin, na habang sa paglikat ng panahon, parang naging habit na natin yung tayo ay gumising sa umaga, tayo ay pupunta sa ating trabaho, naging busy tayo, tapos nararamdaman natin na para bang unti-unti, nagiging cycle ng buhay, paulit-ulit na lang, para bang tayo ay namihasa, nagisingin na ng Ama, namihasa na tayo ay pagpalain ng Ama. Hindi na tayo kumbaga katulad nung dati, na umaasa palagi at nagpapasalamat. Now, dahil sa panghinawa natin, nakalimutan natin na ito pala ay pagpapala ng Ama. Naging habit na natin, kaya nakalimutan na natin yung una kung saan ito'y galing sa Ama. Naging cycle na ng buhay natin, kaya dumarating yung punto na kapag nakikita mo ang iyong mga pagpapala, parang sinasabi mo na ikaw ang nagbigay at gumawa ng mga bagay na ikaw yung nagpagod, ikaw yung nag-overtime, ikaw yung nag-apply ng promotion, ikaw yung gumawa ng lahat ng mga bagay. Ang naging bukang bibig mo na ngayon dahil sa iyong kalakasan at dahil sa iyong katalinuhan at dahil sa iyong tinatawag na hardworking. Yun ang naging kwento. Nakalimutan mo na yung una mong pag-ibig.
Hindi po ba ganito ang nangyayari sa atin? Na dahil sa naging habit na rin natin, nakalimutan na natin ibigay ang pasasalamat doon sa nagpapala sa atin. Nakalimutan natin yung kwento na ang mga bagay na tinatanggap natin ay mula sa Ama. Ang mga bagay na tinatanggap ng ating mga anak ay mula sa ating Amang Yahweh at sa ating Elohim. Pero sa paglikat ng panahon, nagbago ang kwento. Sinabi mo na sa sarili mo na dahil sa kalakasan ng iyong mga kamay, dahil sa iyong pagpapagod, naabot mo yung mga bagay na ito. Na-promote ka sa trabaho dahil sa iyong tinatawag na kasipagan. Kaya pag gumigising ka sa umaga, nawalan ka na ng tinatawag na pagpapasalamat. Bakit? Sabi ko nga, naging habit na. Nagisingin ka na ng Ama. Instead na pagpapala ang pangunawa mo rito, hindi. Para bang normal na lang, nagisingin ka ng Ama. Hindi mo na ito utang na loob. Yun ang kwento. Hindi na ito naging utang na loob. Bakit? Dahil naging habit na kasi. Ikaw yung nakalimot sa una mong pag-ibig. Sabi pa niya dito sa Hosea chapter 13 verse 6. Ito, talasasin pa natin. Hosea 13 verse 6. Hosea 13 verse 6. Ito. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Sila ay nangabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki, kaya't kinalimutan nila ako. Ayan. Dahil ikaw ay nabusog, dahil sinabi mo sa sarili mo na ito'y galing sa bunga ng iyong pawis, dahil sinabi mo sa iyong sarili na ikaw ang nagpagod, at nakalimutan mo na si Amang Yahweh nagbigay sa iyo ng pagpapala, pero ititinanggap mo sa iyong sarili. Kaya ano nangyari? Dahil sa pagkabusog mo at sa pag-alala mo na ito'y galing sa iyo, at ikaw ang dahilan kung bakit tinatamasa mo ang ganitong tinatawag na kayamanan at kasaganaan. Anong sabi niya? Kinalimutan mo ako. Kinalimutan mo ako, sabi ni Amang Yahweh. Yung first love. Now, anong mangyayari kung magpapatuloy tayo sa pagkalimot sa sinasabi nating first love? Eto. Wag naman sana, pero dahil nakalimot tayo, eto yung kwento. Nehemiah chapter 9 verse 25. Ito yung kwento. Now, Nehemiah chapter 9. Wag naman sana, sabi natin, di ba? Eto, ano bang gagawin? Nehemiah chapter 9. Saan na si Nehemiah dito? Nehemiah chapter 9 verse 25. Eto, ang sabi ni Nehemiah. At sila'y nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan at ng matabang lupain, at nagag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay at ng mga ubasan at ng mga olibuhan, at ng mga punong kahoy na may bungang sagana, na anupat sila'y nagsikain at nangabusog, at naging mataba, at nangaaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Ayan, inuulit din ni Nehemiah ang ginawa ng bayang Israel, na ginawa ng Amang pagpapala sa kanila. At sila, sabi niya, ay nangabusog, naaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Naaliw, nawili. Sabi ko nga, dahil tayo ay nawili, naging habit na, para bang normal na lang na dapat itong gawin ng Ama. Parang ito'y obligasyon na ng Ama sa atin na tayo pagpalain. At dahil dito, nawalan tayo ng tinatawag na pagpapasalamat. Kaya anong nangyari? Verse 26. Gayon may sila'y naging manunuway at naging mapanghimagsik laban sa iyo, at tinalikdan ang iyong kautusan,
Pinatayang yung mga propeta na nagpapatutuo laban sa kanila na sila ay nagsisipanumbalik sa iyo at sila ay nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Ayan. Dahil sa kanilang pagkalimot sa kanilang first love, anong nangyari? Sila ay nagrebelde laban sa iyo. Kinalimutan nila ang iyong mga salita. Kinalimutan nila ng lahat ng ilang mga pagpapala ay galing sa iyo. Now, anong mangyayari dahil sa ginawa nila? Eto, ang kasagutan ng Ama. Father, forbid. Ano po? Hosea. Ayan, puntahan natin si Hosea kung saan nagsimula yung sinasabing babalikan niya ang kanyang unang asawa. Hosea chapter 2. Eto. Verse 5. Eto. Sapagkat ang kanilang ina, which is ang asawa ng Ama na kanyang pinili, ay nagpatutot, siya na naglihi sa kanila ay gumawa ng kahiya-hiya. Sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin. Ayan, sinundan mo yung mga nagpasaya sa iyo. Ang sanlibutan. Ang mga kaibigan mo kakilala na hindi kilala si Amang Yahweh, yun ang sinunod mo. So, lahat ng mga bagay na nakita mo makapagpapasaya sa iyo ay sinunod mo. Tinalikuran mo yung una mong asawa. Na nung una, siyang nagpala sa iyo. At ikaw din naman nung una ay natuwa. Dahil ikaw ay in love nung panahon na yaon. Ganon katindi yung kagustuhan mo na matuto. Ibinibigay mo lahat yung magagawa mo para mapaluguran ang Ama. Pero lumipas ang panahon ay makalimot ka. Kaya ganito rin ang kwento ng aklat ni Hosea. Kaya sabi niya, na nagbibigay sa akin ng aking tinapay, ng aking tubig, ng aking lana, ng aking lino, ng langis ko at ng aking inumin. Kanino mo ibinabahagi na ngayon ang iyong pagpapala? Hindi na kay Amang Yahweh mo pinagpapasalamat. Ito'y ipinagpapasalamat mo na doon sa mga mangingibig mo. Yung mga sinasabi mo, mga naging kaibigan mo, yung mga nagpapala sa iyo sa sanlibutan, sila na yung pinagpapasalamatan mo. Panay ng pasalamat mo sa yung boss. Sa mga kaibigan mo na nagsabi sa yung sila ang tumulong sa iyo para mapataas ka sa pwesto. Yung mga kakilala mo na sinasabing sila ang tumulong sa iyo para maabot mo yung mga bagay na nararanasan mo ngayon. Sila na yung mga ibinibigay mo dun sa listahan na nauuna. Bakit? Sila na yung pinagsasabihan mo na sila ang nagbibigay sa akin ng aking tinapay, ng aking tubig, ng aking lana, ng aking lino at ng aking langis at ng lahat ng inuman ko, meaning lahat ng pagpapala ko sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit ganito na yung aking buhay. Di ba ganun kung minsan yung ating nararamdaman? Lahat napapasalamatan natin maliban doon sa tunay na nagpapala sa atin. Ulitin ko, bakit? Dahil tayo ay nawili na sa buhay. Nakalimutan na natin yung ating first love. Walang pagkaiba nito sa ating mga kapatiran. Tayo, kasama natin ang ating sarili, kasama tayo. Kung tayo po ay nawili na sa mundo, sa sanlibutan, tayo ay may maayos na trabaho, tapos nawiwili yung ating boss sa atin, na-promote tayo, tumaas yung ating mga sahod, yung ating mga kaibigan na nagpre-pray sa atin, na sinasabi, ang galing-galing mo kasi, napakasipag mo magtrabaho, ayan. Lahat pinapasalamatan natin. Pero yung dapat nating pasalamatan, nakalimutan na natin. Paggising natin sa umaga, ayan, excited tayo na pumasok. Bakit? Kakaka-promote sa atin, mataas yung sahod natin, willing-willing yung boss sa atin. Nakakalimutan na natin magpasalamat doon sa nagbigay sa atin ng pagpapalang kalakasan para magising tayo sa umaga. Pag nakarating tayo sa ating mga opisina, nakakalimutan natin humingi man lang ng say, salamat Amang Yahweh na dumating ako ng maayos. Pero nakalimutan mo, bakit? Parang naging habit na ikaw ay makarating doon ng payapa at maayos. Bakit? Dahil ito ay ginawa ng Ama. Pero sa pangunawa mo, hindi na ito ginawa ng Ama, kundi normal na lamang. Bakit? Dahil sa pagmamaneho mo, maayos kang magmaneho. Walang aksidente sa kalsada.
Now, ito yung sinasabi natin na tayo ay mawiwili sa buhay at makalimutan natin kung sino ang nagpapala sa atin. Ganito ang kwento ng bayang Israel na kanyang unang inibig. Ganito rin ba kayong kwento natin? Na makalimutan din natin ang ating unang pag-ibig. Verse 6. Kaya't narito, dahil ganitong sinasabi mo, at itong sabi niya sa verse 6, kaya't narito, anong gagawin ng ating Ama? Aking babakuran ng mga tinik ang iyong daan. Ouch. Now, dahil sa hindi mo na ibinibigay ang pasasalamat sa akin at nakalimutan mo na ako na iyong asawa, nung sabi ng Ama, lalagyan ko ng bakod na tinik ang iyong daan. Huwag naman sana. Meaning ang daan, yung dating dinadaanan mo, papunta sa trabaho, na dati-dati nakakariting ka ng maayos, baka dumating ang araw lalagyan ng tinik. Baka maaksidente ka sa kalsada, Father, forbid. Baka malate ka na sa trabaho palagi. Bakit? Dahil itutulot ng Ama na hindi ka darating ng maaga. Magsisimula kang malilate ngayon sa trabaho. At mapapansin ng boss mo, hindi ka na dating katulad nung una. Pero pinagpipilitan mong dumating ng maaga, pero ang ating Ama ang magbibigay sa iyo ng tinik para hindi ka dumating ng maaga. Late ka na ngayon. At dahil late ka na, pati yung iyong kagustuhan na maging perpekto ang trabaho mo dahil naaalburito ka na, magiging mali-mali ang trabaho mo. So dati-rati ikaw yung pinakapuri ng boss mo, ngayon hindi na. Bakit? Mali-mali na ang trabaho mo. Bakit? Ang Ama na ang naglalagay ng tinik sa daan mo para sa promotion mo. Huwag naman sana. Ako'y gagawa ng bakod laban sa kanya na hindi niya masusumpungan ang kanyang mga landas. Lahat na ng pagpupunyagi mo, starting now, na ikaw ay nakalimot, abay, hindi na magiging smooth. Gagawa na ng bakod ang Ama para hindi ka, para hindi mo masumpungan ang iyong mga landas, meaning para hindi ka ma-promote sa pinapangarap mong posisyon. Yung kagustuhan mong ma-increase, hindi mo na makukuha. Bakit? Gagawa na ng Ama ang bakod. Hindi na magiging madali sa iyo ang mga bagay na dati napakadali nung una. Bakit? Dahil makikita mo na ngayon ang dahilan kung bakit kinalimutan mo ang una mong pag-ibig. Ngayon napansin na ng Ama na mali na yung ginagawa mo. Yung pasasalamat na hinihintay ng Ama, hindi mo na ibinibigay mo na sa iba. Nawala na yung una mong excitement para makita siya at matuto ka sa Kanya. Kinalimutan mo na pati araw ng Kanyang pagsamba. Pati araw ng Kanyang mga pista, nakalimutan mo din, wala sa listahan mo. Lahat na lang naaalala mo, pero sa araw ng Kanyang pista, hindi ka nakakaisip na ipagdiwang ang Kanyang pista. Bakit? Nawili ka na sa trabaho mo. Kontento ka na sa buhay mo, parang yun ang sinasabi mo. Kaya nakalimutan mo ang Ama, kaya ang sabi ng Ama, gagawa ako ng tinik at bakod sa daraanan mo. 8. Sapagkat hindi niya nalalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. Nakalimutan mo, sabi niya na ako ang nagbibigay sa iyo ng iyong mga pagpapala, ng iyong trigo, meaning ng iyong pagkain sa iyong hapagkainan, ng yung mga alat, yung mga pang-anik-anik mo sa buhay, ako nagbibigay. Ako nagparami ng yung pilak at ginto. Pero kanino mo ibinigay? Ibinigay mo kay Baal. Iba ng pinagkagasusan mo. Dati-rati, pinagkakagasusan mo yung pagpapala ng Ama. Dati-dati, hindi ka nakakalimot sa ikapo. Tanging handugan. Pag may nangangailangan, nangunguna ka dati. Ngayon, wala ka na sa listahan. Bakit? Iba na yung iyong prioridad. Ano yung prioridad mo? Maglima yun sa mundo. Maramdaman yung tinatawag na kaalwanan sa buhay. Ayan. Ibinigay mo na ito kay Baal ang sanlibutan. Lahat na lang pwede mong paggagasusan. Pero kapag panahon ng pagsamba, panahon ng pagbibigay tulong, wala ka sa listahan. Pero kapag araw at panahon ng kalayawan, meron ka.
Kay Baal, mayroon. Kay Amang Yahweh, wala. Kaya anong gagawin ni Amang Yahweh? Verse 9, kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon, babawiin ko yung aking trigo, Father, ya forbid. Kukunin niya yung trabaho na pinagkukuhanan mo ng trigo. Now, saan ka pupulutin, kapatid ko? Yung ipinagyayabang mo na pinagpapasalamatan mong mga boss at mga kaibigan mo na sinasabing sila ang nagsasabing dahil sa yung kalakasan kaya mo naabot ang trabahong ito, wala na sila. Bakit? Dahil gagawin ng Ama na mali-mali ang lahat ng gawain mo. Now, saan ka pupulutin? At pag nawalan ka ng trabaho, kanino ka hihingi ulit ng trabaho? Ngayong nakalimutan mo na yung nagbigay sa iyo ng pagpapalang trigo. At ang aking alak sa panahon niyaon, at aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran, lahat ng pagpapala ko, sabi ni Mang Yahweh, tatanggalin ko na sa iyo. Tatanggalin ko na. Hindi ko na ibibigay sa iyo, hindi ko na pagpapalain, hindi ko na ipagpapatuloy ang aking pagpapala sa iyo. Bakit? Dahil kinalimutan mo ang unang mong pag-ibig. Para sabi siguro ng Ama, na ako ay magbibigay siya ng pagpapala kung hindi mo naman ako naaalala. At worse, ibinibigay mo kay Baal, ibinibigay mo sa sanlibutan, yung pagpapalang ibinibigay ko sa iyo, hindi, imbis na ibigay mo sana sa aking asimblya para sa kanyang gawain, hindi. Inuubos mo sa sanlibutan. Kaya sabi niya, at ngayon aking ililitaw ang kanyang kahalayan sa paningin ng mga mangingibig sa kanya at walang magliligtas sa kanya mula sa aking kamay. Now, ang kamay ng Ama ay nasa iyo. Meaning, hirap ng buhay ang mararanasan mo. Father, ya forbid, wag naman sana po. Father, ya forbid. Pero ito ay ipaparanas ng Ama dahil kinalimutan mo ang iyong unang pag-ibig. Kinalimutan mo. Ang sabi niya, hindi mo nalalaman na ako ang nagbibigay sa iyo ng alak at trigo. Hindi ba ganun ang ating mga nagiging actuations, mga kapatid? Na sa paglikat ng panahon, dahil sa ating pangunawa na para bang ito ay gawain ng Ama sa atin. Normal na lang na tayo ay gisingin ng Ama. Normal na lang na tayo ay paratingin ng Ama sa ating mga trabaho. At dahil doon, nawala sa atin yung excitement sa pagpapala ng Ama. Hindi na katulad nung dati yung nararamdaman mo. Ngayon, pinipilit mo na yung sarili mo kapag araw ng pagsamba. Ngayon, pinipilit mo lang ang sarili mo kapag oras ng Bible study, women's ministry. Wala na yung dati. Ngayon, wala ka ng panahon. Bakit? Nabibisi ka na ngayon sa trabaho mo. Huwag mong hintayin, kapatid ko, na gawin ng Ama ang sinabi niya sa iyo, kukunin ko ang aking pagpapalang trigo. Now, maalala nyo kung ano yung kwento ng sinasabi nating the prodigal son? Wala tayong pinag-iba doon sa prodigal son. Na pinagpala tayo ng Ama. Pero kinuha natin yung pagpapala natin sa Ama at anong ginawa natin? Nilustayin natin sa walang kapararakang bagay. Inubos natin sa walang kapararakang bagay. Now, dahil inubos natin, darating ang panahon, sabi ng Ama, kukunin ko na yung pagpapalang trigo. Now, anong gagawin mo? Anong nangyari doon sa alibughang anak? Nang maubos niya ang kanyang kayamanan, siya po'y naghikahos. Bakit? Nasa kanya na ang kamay ng Ama. Nung sabi niya, walang magliligtas sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ngayon ay nasa aking kamay. Walang magliligtas sa iyo, sabi ng Ama. Now, anong nangyari doon sa alibughang anak? I pray na matulad natin sa kanya. Dahil nung dumating ang panahon na siya po ay tinawag na kinuha ng Ama ang lahat ng kanyang pagpapala dahil naubos. Inubos niya kasi. Ganon din ang mangyayari sa atin.
Dahil sa hindi natin pag-alala sa ating unang pag-ibig, mauubos sa wala ang ating mga pinagpapagulang. Kasasahod mo pa lang, pero bukas ng umaga, ubos na. Balik hikahos ka. Now, ang kagandahan sa alibughang anak, nang dumating na yung puntong naghihikahos na siya, anong kanyang naisip? Balikan natin. Lucas chapter 15. Ito ang sabi ng alibughang anak. Lucas chapter 15. Verse 17. Anong sabi niya? Nung dumating yung puntong naghihikahos siya, I pray na huwag sanang mangyari sa atin. Verse 17 sabi niya, datapwat nang siya ay makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat na lumalabis na pagkain at ako rito'y mamamatay sa gutom. Anong sabi niya? Magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Anong sabi daw ng alibughang anak? Nang dumating yung puntong siya ay naghihikaos na, naalala daw niya yung kanyang ama na nagpala sa kanya sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa kanya, na ang daming pagkain sa bahay ng kanyang ama. Naalala niya yung kabutihan ng kanyang ama. Kaya anong sasabihin daw niya? Babalik siya sa kanyang ama. I pray, ganito rin yung ating maramdaman, na kapag dumating yung punto, God forbid, hanggat hindi pa nangyayari, maalala na natin bago mangyari. Bago tayo dumating sa puntong pag-iikahos, at maalala natin na balikan yung ating unang pag-ibig, na every morning tayo po ay gumising o gisingin ng Ama, tayo ay magpasalamat. Every time na tayo makarating sa ating mga opisina, tayo magpasalamat. Every time na tayo ay makagawa ng kabutihan at matapos natin ang ating mga trabaho nang ayon sa idinidikta ng ating mga boss, magpasalamat tayo. Bago mahuli ang lahat at kunin ng Ama ang ating trigo, balikan natin ang ating unang pag-ibig bago maging huli ang lahat. Bago maging huli ang lahat. Ano po? Kaya sabi niya, anong sabi? Balikan natin yung Josue chapter 2 verse 7. Anong sabi niya? Josue chapter 2 verse 7. Anong sabi ni Josue? Chapter 2 verse 7, anong sabi niya? Ako'y yayaon at babalik sa aking unang asawa. Babalikan ko yung unang kong pag-ibig. Babalikan ko ngayon si Amang Yahweh na siyang nagpapaala sa akin. Hindi pala dapat na makalimutan ko yung una kong pag-ibig. Bakit? Dahil si Amang Yahweh ang nagpapala sa akin. Babalikan ko ngayon yung una kong pag-ibig. Bakit? Sapagkat naging mabuti sa akin kaysa ngayon. Mas mabuti daw ang aking unang pag-ibig. Kaya mga kapatid ko, bago sana mangyari sa atin yung sinasabing gagawin niya kayo, na nabasa natin sa Hosea, balikan sana natin yung una nating pag-ibig. Hindi na natin dapat paghintayin na tayo ay magikahos at kunin ng Ama yung ating pinagkukuhanan ng trigo. Huwag naman sana. Huwag nating hintayin mga kapatid ko na kunin ang pagpapalang ibinigay ng Ama. Kaya sabi niya dito sa Jeremiah chapter 14 verse 22, Jeremias 14 verse 22. Jeremias 14 verse 22. Mayroon bagang sino man sa gitna ng mga walang kabuluhan ng mga bansa ang makapagpapaulan? Now, sino daw sa mga iyong kinagigiliwan sa sanlibutan ang makapagbibigay sa iyo ng pagpapala na hindi galing kay Ama? Now, sino daw makapagpapaulan? Wala. Now, sino ang makapagbibigay sa iyo ng pagpapala na katulad ng Amang Yahweh? Wala. O makapagpapaambon baga ang mga langit? Hindi baga ikaw ay siya o Yahweh naming Ama?
Kaya't kami ay mangaghihintay sa iyo sapagkat iyong ginawa ang lahat ng mga bagay na ito. Ito dapat ang sabihin natin. Wala daw makapagbibigay sa atin ng pagpapalang katulad ni Amang Yahweh sa sanlibutan. Ito'y inahalin tulad sa ulan at ambon na nagmumula kay Amang Yahweh. Ang pagpapalang ulan at ambon ay pagpapala sa lupa noong panahon ng mga Israelita. At ito ang nagiging daan kung bakit sila ay nagiging masagana. Ito ay kahalin tulad sa atin, sa ating mga trabaho at lahat ng ating pagpapala. Walang makapagbibigay katulad ng kay Amang Yahweh. Dahil, anong sabi niya? Sapagkat iyong ginawa ang lahat ng mga bagay na ito, kilalanin natin, mga kapatid ko, kung sino ang nagpapala sa atin. Alamin natin kung sino ang nagbibigay ng ating kasaganaan. Anong sabi kanina doon sa Deuteronomio? Ako ang nagbibigay ng iyong mga langis at trigo. Hindi sa iyong mga kaibigan, hindi sa iyong mga boss, hindi sa kalakasan ng iyong mga kamay, hindi sa iyong kapangyarihan, hindi sa iyong katalinuhan. Ako ang nagbibigay sa iyo ng pagpapalang trigo, alak at lahat ng iyong mga inumin, sabi na. Kaya mga kapatid ko, bago lagyan ng Ama ng tinik ang ating daanan, bago maglagay ang Ama ng bakod sa ating mga pupuntahan, bago kunin ng Ama ang ating pinagkukuhanan ng trigo at langis, balikan natin ang una nating pag-ibig. Maalala natin yung mga pagpapala niya sa atin at yung una na tayo ay naging in love sa Kanya, na tayo ay walang ginawa kundi sumunod sa lahat ng Kanyang mga salita. At ito sana ay maalala natin bago mahuli ang lahat, makunin niya ang lahat ng ating pagpapala. Mga kapatid ko, alalahanin natin ang kwento ng ating Ama. Alalahanin natin ang kwento ng una nating pag-ibig. Si Amang Yahweh ang nagbigay. At the end of the day, siya rin ang may kapangyarihang kumuha. Kung tayo ay makakalimot doon sa pagpapalang ibinigay niya sa atin, abay mga kapatid ko, kukunin niya ito. Kaya huwag tayong makalimot na siya ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating pagpapala. Huwag tayong makalimot na si Amang Yahweh ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi ang sino paman o kung sino paman ang nagbigay ng ating mga pagpapala. Ginamit lang sila ni Amang Yahweh para maramdaman natin yung pagpapala niya. Pero at the end of the day, si Amang Yahweh pa rin ang nagpala sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga kalakasan, at sa lahat ng ating tinatawag na kaginhawaan. Mga kapatid ko, anong sabi dito sa Lucas? Babalik ako, sabi niya, di ba? Maalala natin yung sinasabi nung alibughang anak, babalik ako sa aking Ama. I pray, ganun din tayo. Kung tayo man po ay nakakalimot, kung sino man po sa atin ang nakalimot na tinalikuran natin ang ating Ama at Elohim, maging katulad sana natin yung alibughang anak no, sabi niya sa verse 18, babalik ako, sabi niya, sa aking Ama. Babalik ako sa aking Ama, sabi niya, at aking sasabihin, nagkasala ako laban sa iyo at laban sa iyong paningin. Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ng anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Nang ito ay maunawaan niya, na ang lahat niyang pagpapala ay hindi pala gawa ng kanyang mga kamay. At inubos niya ito sa walang kapararakang mga bagay. Pero kahit papaano ay nakapag-isip siya ng mabuti at tama, bumalik siya sa kanyang Ama. At anong ginawa ng Ama sa kanya? Nang siya'y bumalik, verse 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang Ama, datapot samantalang nasa malayo pa lamang siya, ay natanawan na siya ng kanyang Ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Ganun po yung aking Ama. Kaya sabi niya sa ibang kasulatan, kung magbabalik loob kayo, sabi niya,
hindi ko gagawin ang mga bagay na iniisip kong gawin sa inyo. Meaning, bago maging huli ang lahat, mga kapatid ko, bago ibigay ng Ama ang hatol na kunin ang kanyang trigo, bawiin ang kanyang alak, maglagay ng tinik at bakon sa ating mga daraanan, balikan natin ang ating first love. Alalahanin natin ang ating Ama na nagbigay sa atin ng pagpapala. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa lahat ng ating mga tinatanggap dahil kung meron pong isang pagkakamalit naging kasalanan ng bayang Israel, yung sila po ay naging ungrateful sa lahat ng kanilang mga tinanggap na pagpapala. Mga kapatid ko, I pray na tayo po ay may natutunan sa aral ng ating rabay. Maikli lang po yung aral dahil medyo late na tayong nagsimula. At ang aking aral ay gusto kong matapos bago mag alas 12 para naman hindi kayo kawawa sa Pilipinas na magtanghalian. I pray na kahit pa paano po ay may nakuha po tayong aral sa kwento ng ating rabay. Balikan natin yung ating first love bago po kunin ng Ama ang lahat ng ating pagpapala. At kung hindi pa po nangyayari, magpasalamat po tayo. It is a warning na balikan natin ang ating first love at tayo ay maging katulad nung una na magpasalamat po tayo in everything na tinatanggap natin. Paggising natin sa umaga, pagdating natin sa ating mga opisina, pagkakain po tayo sa pagpapala ng Ama, magpasalamat po tayo. At lahat ng ating mga masasabing ginamit ng Ama para maabot natin yung ating mga kinakatayuan sa buhay, pasalamatan natin sila. Pero higit na pasasalamat ay ibigay natin sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito po yung kwento ng ating Rabbi. Ano po? Mabalikan natin ang ating first love. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Mabuhay ang ating Ama at mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Shalom, shalom. Hallelujah. Tayo na po ay manalangin kung wala na po kayong dagdag. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Let us pray. Mahal naming Ama, Ama naming nasa langit, Amang Yahweh. Salamat po ng napakarami sa lahat ng aming mga pagpapala. Tunay nga po, aming Ama, na kayo po nagbibigay sa amin ng mga salitang gusto naming, mga salitang dapat naming marinig at kailangan naming marinig para kami po hindi makalimot sa aming unang pag-ibig. At ang aming Ama na nasa langit, ang aming Rabbi Yeshua HaMashiach na namatay po sa pulos, ang siya naming unang pag-ibig. Kaya mahal naming Ama, salamat po sa aral na pinaunawa mo sa amin. At kami po sana magkaroon ng kababaang loob na gawin ang iyong kalooban. At kami ay magkaroon ng kaluguran sa iyong banal na harapan. Salamat po sa lahat ng aming mga kapatiran na nakinig at sa mga makikinig pa sa susunod na mga araw. Ang pagpapala pong kapayapaan, kaginhawaan at kalusugan ay mapa sa bawat isa. Salamat po sa masarap na tanghalian ng aming mga kapatiran sa bansang Pilipinas at masalamat po sa masarap na pagtulog ng aming mga kapatiran dito sa bansang Amerika. Ang pagpapala po ng ating Amang Yahweh ay sumainyo pong lahat, mga kapatid, at ang aming Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po muli sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, sinadya man o hindi. Mahal naming Ama, ito pong aming samot dalangin po namin. At ang lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming dakila at nag-iisang tagapagligtas, ang aming Rabbi at ang aming Master, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Good night po. Hallelujah.